Hala, paano kaya to nangyari mga kababayan? Assassination plot pala to eh. Hala, President Bongbong Marcos, ayan, may assassination. Hala ka, eto na, pinakita ng iniintay natin. Oo, Allah, Diyos ko mga kababayan, like po tayo, Ma'am Martis Mosne, Sir Armond Lee, ayan, at sa Serisa Force, hello po. And kay Ma'am Jocelyn Flores, maraming salamat sa papamember dito sa ating YouTube channel. Naku, mga kababayan, ano, gusto nyo na bang marinig? Ha? O, eto na, hala ka, sige, birada. Naku, mga kababayan, delicates ito. Ito, pakinggan natin ha. Mga kababayan. Madriaga. Makasama natin via Zoom. Magandang hapon po, Attorney Raymond. Ayan na, oh. Mga kababayan, pakinggan natin. Abogado po ni Ramil Madriaga. Makasama natin via Zoom. Magandang hapon po, Attorney Raymond. Hala ka. Lang din po, Sandro and sino ba ito? Really po, si Willie. Sandro and Willie, good afternoon sa mga nakikinig sa inyo. Thank you po. Good afternoon po. Attorney Raymond, medyo mas, paano ko ba i-describe to? Kasi parang idinitali ni Ramil Madriaga na talagang planong patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos kung hindi siya magpa-participate na dapat ay bababa siya ng 2025. Bago tayo pumunta doon, ano po ba yung... Hala, o diba? Dinitalye ni Ramil Madriaga sa kanyang handwritten, no, affidavit, mga kababayan, na pinagplanuhan pala talaga ni Digong na kung hindi bababa si PBBM, no, noong last year 2025 pagka-presidente at hindi pinalit si Sara, may possibility ipagurgor or di kaya lasunin or di kaya ipa-sniper. Nako po, patay ka rin ha. Sino ang inutusan? Si Ramil Madriaga. Patay ka din ha. Nako, ito malaking testigo ito, mga kababayan. Malaking ebidensya ito, may possibility pa dito na masali. Naku, grabe ha. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Actually, mga kababayan, mamaya, no, ito po ay sa DZMM. Actually, meron din pong handwritten na papel, no, handwritten ni Madriaga sa papel na lumalabas nga at ina-share na yan ngayon, mga kababayan. So, para hindi tayo sabihang fake news, ipakita ko po sa inyo ha. Ito po sa DZMM po ito. Ngayon, ito po sa News 5, mga kababayan. Ito po yung post ng News 5 na assassination plot, no, kay PBBM na planado ni Digong na isiniwalat ni Ramil Madriaga. O, ito po. Sumulat si Ramil Madriaga ang nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte para isiwalat ang umano'y assassination plot laban kay President Bongbong Marcos at iba pang cabinet official. May petsang April 11, 2026 ang naturang sulat. PRRD mentioned to me about letting Marcos run along with Sara as a presidential candidate as part of a plan of retaking the presidency from BBM by year 2025. Bahagi ng pahayag ni Madriaga. In the event that BBM refused to honor the arrangement and opted not to relinquish his post as president, extraordinary measures of overthrowing BBM should be considered like impeachment, assassination, by poisoning, naku, lalasunin, or other means by the other use of people power. Wala pang pahayag ang Pangulo, Palasyo at Vice Presidente. Biruin nyo ha, kung hindi si PBBM makipag-coordinate, eto nga ang sabi ko sa inyo mga kababayan. Ha? Maniwala kayo sa akin, noon ko pa yan sinabi. Plano na ni Digong yan, meeting nila yan sa Rockwell. Noon ko pa sinabi sa inyo, nag-meeting na yan sila sa Rockwell. Yan yung time na pumunta si Digong doon sa Malacanang nagtungkod-tungkod. Nakiusap na ibalato ang Parmali at si Michael Yang. Ang sagot ni PBBM, kung merong mag-imbestiga, kung merong kakalkal sa issue na yan, wala akong magawa. Susundin ko ang taong bayan. Binoto ako ng sambayanang Pilipino. I am elected official by Filipino.
not for the only one family. Yan ang sabi. Kaya ang nangyari, gumura si Digong, bumuo ng grupong mautog rally. Iyon na yung umpisa na pumunta ng Davao at ang sabi niya, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Alam nyo na. Ngayon lumabas na, nagkatugma na nga. Ayan na nga, nilabas na ni Ramil Madriaga. Ito po mga kababayan ang kanyang handwritten. Sabi ko nga sa inyo, noon pa yan eh. Kahit tanungin nyo si Ninyo Barsaga, nandun mismo si Ninyo yan. Magkalapit sila ni Digong ng upuan. Plano nila yan. Noon sa Rockwell, sa Makati. Yang pababain si PBBM, sabi nga ni Digong, huwag kayo mag-alala dyan. 3 months lang yan. Bababa yan. 3 months lang yan. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, planado yan. Ngayon, hindi nagkatotoo yung assassination. Bakit? Kasi kinulong nila yung mag-assassinate eh. Diba? Excited na ba ang lahat bukas? Ano po ba to? Affidavit po ba to? Kasi ito'y pirmado. Ito po ba yung bahagi ng bagong affidavit ni pakinggan natin ang abogado ni Madriaga. O ito'y liham para sa komite? Siya yung affidavit na matatawag kasi hindi naman po siya notaryado. I can only confirm po yung letter na yan, I think yung 3 pages na yellow paper yan na in his own handwriting at pinirmahan niya po yan, yung sulat na yan. Ganyan talaga si Ramil Nako, ang mangyari dito mga kababayan, kung sakaling mag-file ng kaso ang government patungkol dito sa assassination plot ni PBBM sa utos ni Digong, pwede nilang gamitin itong evidence, no? Pwede nilang gamiting witness si Madriaga kasi pirmado to ni Madriaga. Bago man si Madriaga mapatay or mawala, at least nailabas ito. Mga kababayan, malaking nako, kaya pala laging sinasabi ni Sara, huwag kang umuwi sa Pilipinas kasi baka maging Marcos, Ninoy Aquino 2.0. Yung pala si PBBM pala ang gagawin nilang Ninoy Aquino. Ala, yan na plano ninyo ha. Binabaliktad ninyo. Ayan na, wag daw umuwi si Digong sa Pilipinas, baka daw maging Ninoy Aquino 2.0. Si PBBM pala, hindi natin alam. Baka pagbaba ni PBBM dyan or kung saan pina-snipe yan. Kasi planado na pala nila ito. Ito na nga. Ako ang narinig ko nung sa Rockwell, ang sabi, pababain lang daw. Pero hindi ko narinig na ipapatay pala. Ang pagkakaalam ko, pababain sa pamamagitan ng impeachment. Eto, narinig dito, lalasunin, poisoning. Hala ka, impeachment, poisoning, people power. Hala, naku, naglabasa na. Kaya pala mga kababayan, di ba? Merong mga retired general. Kaya pala sabi ni Dado, 40 million kami mga retired general. Ayan, lumabas na sa mga bunganga nila. Nagkadugtong-dugtong na. Alaka! Di ba? Continue. By reading yung contents ng letter, makikita mo kaya niya mag-compose ng letter in English, in his own handwriting. Kasi nga may pinag-aralan naman yung tao. So, ginawa niya yan eh. So, yung details niyan, I think, can be explained. Sir Benjioy, Sir Torax, pero ito pong laman ng kanyang ginawang sulat na ito. Kaya pala mga kababayan, sumigaw si Baste, ulo ni Marcos ang kailangan nila. Nako, eto pa. Isa pa yan, ulo daw ni PBBM ang kailangan. Nako, ano ba yung ibig sabihin ng ulo? Ipapatay nila kay ulo ni Marcos ang kailangan. Nako, ayan na. May significance ba to sa gagawin sa kanya o yung gagawin niyang pagharap sa komite bukas? Hindi ko po masagot kasi ang alam kong purpose na pagpapatawag sa kanya doon sa House is yung to expound yung issue ng confidential funds, yung mga duffel bags ng pera, kaya pala yung pagiging close niya or trusted person or insider ni former President Duterte at ni VP Sara. And syempre pinakamahalaga yung part ng impeachment complaint, yung confidential funds, yung other matters na na-mention doon sa kanyang affidavit na dated November 29, 2025, marami kasing aspeto yun eh. Di ba, Ma'am Pero Ashley? syempre, ang alam namin, base sa pagbabasa ko rin sa mga news, no,
ang purpose ng patawag sa kanya is precisely doon sa confidential funds. Ngayon, JM Vicen, hello po. yung usapin ng Pamilya, hello security, po. yung mga threats, yung killing, assassination, hindi ko alam kung matatakal bukas yan kasi hindi naman yun ang purpose ng patawag sa kanya bukas. Oo. Siguro, sa ibang angle po yan for the NBI to investigate yung seriousness ng kanyang kwento kasi kung babasahin mo talaga, masyadong seryoso yung laman ng sulat niya. Oo, detalyado yung plan, pinagplanuhan, kasama siya. Diyan mo makikita yung talagang Nako. yung closeness niya doon sa dating presidente na kasama siya sa mga planning ng mga Biruin mo, detalyado, pinagplanuhan. Naku po, Diyos ko, sana gumawa na ng hakbang ang ano dito, mga kababayan, ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ito magandang, hindi ito biro itong ginawa ni Ramil Madriaga na pinagplanuhan pala si PBBM na ipagurgor, ipapapatay, ipapa-impeach o di kaya ipapalason. Nako, kung hindi tumupad sa 2025 rule na bumaba daw si PBBM pagka-presidente at ipalit daw si Sara. Ala ka, patay ka din ha. Naku, delikado buhay ni Marcos dito, mga kababayan. Oo, delikadong delikado. Ngayon, kung kayo, mga kababayan, nagmamahal kay PBBM, so anong gusto ninyong mangyari dito? Hanggang ganito na lang ba? Hanggang palalagpasin na lang ba to? Naku, sana makarating ito kay kay PBBM at I'm sure mga kababayan nakakarating na ito sa PCO, no? Kila Yusik Claire Castro kasi si Yusik updated yan, no? DILG. Ano to? Ano to? John Vic Rimulya, tulog-tulog na lang ba? Ano to? Hindi man po pwedeng papalipasin to at sabihin hindi totoo yan. Papalipasin to at sabihin natin kwento lang ni Madriaga yan. Kanina pa nga lang naririnig natin anong sabi ni Baste. Ulo ni PBBM ang kailangan nila. So ano bang ibig sabihin? Unfair naman, di ba? Unfair naman doon sa nag-post na headshot. Di ba naalala ninyo yung inarestong vlogger na headshot daw, headshot sa ulo ni PBBM. Asa na yung NBI ngayon? Tapos ngayon ang sabi ni Baste, ito Baste, Duterte, ulo ni PBBM. Unfair naman doon sa nag-post ng Sabihin na natin, may nagawa nangyari, bigayan ng pera, whatever. Kasi that should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag nyo pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. It's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Diba? Ayan, narinig ninyo Isang ulo lang ang kailangan. Ulo. Ulo ni Bongbong Marcos. Ayan, hindi ba pagbabantayan? Hindi ba bantayan, mga kababayan? Hindi ba bantayan? Yung ulo ni PBBM ang kailangan. So sa madaling salita, pinagplanuhan. Banta yan, mga kababayan, yung sasabihin mong isa lang naman ang kailangan namin. Yung ulo ni Bongbong Marcos. So bakit mo kukunin yung ulo ni Marcos? Bakit mo kukunin yung ulo ni Marcos? At saka, ang dami nilang mga statement, mga kababayan, na ang sabi, kung ano man ang mangyari, no, sa kanilang tatay, kung mamatay ito sa loob ng kulungan, guguluhin nila ang Pilipinas. Yun, isa yun. Rebellion yun. Nako, mga kababayan. Nako, eto na nga. Kaya sabi dito ng abogado ni Madriaga, mga kababayan, ay pinagplanuhan nga talaga, no? Based dito sa handwritten ni Madriaga, mga kababayan, pinagplanuhan na ipagurgor si PBBM. Yan usapin na masyadong sensitibo po. Attorney, since magkausap kayo ni Madriaga, nakita niyo ba, sabi niyo na rin kanina, napakaseryoso itong huling letter na pinilabas ni Madriaga. Nakita niyo ba na aabot sa ganitong kaseryoso na hanggang sa usapin sa pagka-pangulo alam ni Madriaga?
Nung ano pa po yan nung simula nung ma-meet ko siya ng October last year pa. May mga kinakwento na siya dyan, ganyan detalye. Okay. Yung ganyang pagmi-meeting sa Davao na nakikinig siya sa usapin nila BBM at ni former President Duterte, kung sino-sino yung mga personalidad na nandun sa bahay. Marami ko siyang kinukwento sa akin kaya lang sabi ko nga, nung ginawa namin yung affidavit, we set aside yung issue ng ganyang usapin, yung mga personalidad na kung kani-kanino siya nagdi-deliver ng pera mga politiko. Godspeed and more power po, Ilocana Garud. Salamat po. Super chat. Yun yung usapin. Maraming items doon. Isa na bigyang pansin doon ng House ng mga complainant is yung usapin ng confidential funds. Kaya sila siguro napatawag. Yung ganyang lalim ng usaping seguridad, yung plano, mabigat po yan siguro po. Ang purpose niya, kaya nilabas niya yan, para maimbestigahan ng NBI or ng PNP. Ayan na. Yung seriousness ng plan, ng threat na kung titingnan mo yung mga nakaraang pagkilos, no? Yung gulo sa Mindiola, yung mga rally, yung Actually, mga kababayan, kaya po talaga pinagplanuhan nila si PBBM ng ganyan. Kasi bakit? Tumba kasi negosyo talaga nila. Malaki talaga, binangga talaga ni PBBM. Mga kababayan, alam mo naman kung saan sila kumuha ng pera. Wala namang mga negosyo yung mga yan. Siyempre, doon galing sa mga illegal, doon galing sa mga kickback, doon galing sa droga, sa pogo, sa sugal. Pinatigil ba naman ni Marcos? Pinaaresto lahat Tignan nyo naman sa Davao, kita nyo sa Davao. Ang mahal na nga daw ng presyo ng droga ngayon sa Davao Bakit? Kasi araw-araw may nahuhuli Pinag-initan kasi talaga ni Marcos ang Davao patungkol sa droga. Kaya tignan nyo. Anong sabi dito ni PNP, ni General? Ito ay pakita ko sa inyo na grabe. Ang mahal daw ng halaga ng droga ngayon. Mga kababayan, pakinggan ninyo. Kung mapapansin ninyo, ang illegal drugs po dito sa Davao Region, sobrang taas na po ng presyo. Tayo na po ang pinakamataas sa standard drug price na in the entire Philippines. Nakikita natin na bigayan po dito sa isang bulto is 13,800 pesos ang per gram, which is pinakamahal for the entire nation. So iba na po ang panahon ngayon. Kung mapapansin ninyo, ang illegal drugs po dito sa Davao Region, sobrang taas na po ng presyo. Diba? Biruin ninyo 13,000 per gram na. Bago ka mabuang, gagastos ka muna ng 26,000. 2 gramo pa lang yun. Kaya sila ganyan mga kababayan. Kasi bakit? Binangga kasi talaga itong mga negosyo nila Ikaw ba naman tumatanggap ka ng 50 million every 6 months? Wala ka nang tatanggapin. Bakit? Hinaresto na ni Marcos Ano pang matatanggap mo na 50 million every 6 months? Post-dated check nga daw. Ayan na nga, mga kababayan. Sana nga, di ba sabi nga ni Attorney Palad, sana mapansin ito ng NBI at ng PNP, CIDG at ng DILG, para maimbestigahan itong mga itong letter handwriting ni Madriaga kasi serious to, hindi to lang sa pagsusunog, yung sunod-sunod na rally, yung mga panawagan sa pagbaba. Pag pinagdugtong-dugtong mo iisipin mo talaga parang isang malawakang plano na nagtutugma doon sa kinukwento niya. So medyo malalim po yan. So ibig sabihin attorney, hindi pa man nangyayari yung mga nangyaring gulo, halimbawa, gaya nung binabagit mo kanina, yung gulo sa Mindiola, na ikwento na ito ni Madriaga sa inyo? Well, ang sinasabi niya sa akin noon pa is that yung mga plano na yan, imagine noon pa yung mga word na lalasunin ng presidente, nababanggit niya na sa akin. Lalasunin ng presidente. Nung ginawa namin yung unang affidavit noong November 29, yung mga pag-uusap na pag hindi ka bumaba, lalasunin kita. Noon ko pa naririnig yan Diba? Yung usapan ni PRRT sa ni Bongbong Marcos na ibigay ko na sa yung pagka-presidente pero sa 2025, bababa ka na. Noon ko pa nadidinig yan pero hindi namin sinama sa affidavit yan. So, diba? Noong April 11, he decided na magsulat niya. In fact, nakita ko yan, tapos na yung sulat na yan Diba? Ginagawa niya. Kasi Alam nyo na. Doon po kasi sa kulungan, bawal po silang magtabi ng ballpen sa selda nila. Kasi gagamitin So, pa the only way na yun makakapagsulat siya dyan is that pag may lawyer's visit siya o relatives,
pwede kang manghiram ng ballpen doon sa jail personnel, hihingi ka ng papel, saka ka lang magsusulat, and then isusurrender mo yung ballpen mo. Kahit kami pong mga lawyers, hindi kami basta pwede magkalap ng ballpen niya. Attorney, na-expound ba ni Madriaga kung naidetalye niya ng gusto yung kinukwento niya na kung paano lalasunin ng presidente? Ay, hindi po. Base, yan lang po. Yung usapan lang yun, pero yung, kung paano implement po yun, kung ano yung lalim pa nung salays ng kwento behind that letters. Ma'am, ano to, Ma'am Virginia Madrona, 1 Chinese pichay, karlang carrots, at saka 1 kilo na corn. Ano yan? Nagluluto ka ba supas? Paano na-booking yung chain ng mga kawatan? Nag-umpisa kay BP at marami pa silang bayarin sa ICC The Future, no? Kaya need nila, di ba? Ni Ilocana nga Road, ilo po. Kaya nga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, matagal na pala itong alam ni Attorney Palad, ayaw lang niyang sumali eh. No? At matagal na pala itong kwininto ni Madriaga kay Attorney Palad, no? So ibig sabihin pala noong bumisita si Peebles kay Madriaga, kwininto na din pala ito ni Madriaga kay Peebles. Nako. Siya na lang po siguro makapagpapaliwanag kung tatanungin siya sa ibang venue po, kung iimbestigan po ng NBI ang kanyang mga allegation na yan. Siguro siya na mag-expound po nun. I cannot ano po explain kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Pero kung kayo abogado, natanong man lang ba ninyo pahapyaw na alam niya kung paano, bagamat hindi niya kinakailangang ikwento ng buo? Well, ang sinasabi niya lang yung general statement na diba? Ang sinisabi niya lang daw ay yung mga general statement na kung saan ito yung mga plano, ito yung gagawin, ganyan-ganyan, ganun-ganun. Ala, Diyos ko. Ayan na nga, mga kababayan, ito. Continue. Yung assassination, pag hindi na-assassinate, lalasunin, destabilization plot and everything. Marami siyang sinasabi. 'Di ba? Pag hindi bumababa, hindi na i-impeach, lalasunin. So, baka may iaalok, sino namang maglason nun? Sino ba malapit kay PBBM para maglason? Nako, may mga, akala ko sa pelikula lang yan, mga kababayan, Akala ko sa pelikula lang yan nangyayari. Kung hindi ipa-assassinate or ipapatay, ipa-impeach. Kung hindi madala sa impeachment, lasunin. Nako, grabe ka demonyo talaga, no? Oo, sino maglason? Si Manang? Hindi naman si Manang na makapunta doon. Alangan naman si First Lady. Kaya sa ngayon dapat malaman ng presidente yan na sana mag-ingat siya sa mga iniinom niya, sa mga kinakain niya. Kung maaari, wag na siyang kumain na luto ng Malacanang kasi delikado. Kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan diyan sa Malacanang, kapag binaha yan, no, nilunop yan, 10, 20 lang katao ang mamamatay at malulunod. And the rest lahat lulutang kasi puro yan plastic. Hindi, wala ko pinangalanan na bato-bato sa langit. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi nga ni Percy Lapid, wala malaki na kasi ang nasuhol ni Digong diyan sa mga empleyado na yan. Si BBM kasi wala pa Si Digong kasi tapos na, nakapagbayad na. Si PBBM hindi pa nakapagbayad, wala pang naisuhol. Bakit? Kakaupo pa lang Di ba? Yan ang sabi ni Percy Lapid, di ba? Mga kababayan, tama nga ang sabi ni Percy Lapid. Wala bang food tester ang Pangulo? Actually, Sir Kendry, hindi natin maiwasan. Malay natin, baka sa iniinom niyang alak, di ba? O baka sa iniinom niyang tubig. Hindi natin alam, no? Baka siyempre, hindi natin maiwasan, mga kababayan. Baka nga, hindi natin alam yung kanyang assistant, kanyang secretary, baka, di ba, mabigyan niya, ito, 100 million, lasunin mo yan, ako bahala sa'yo. Siyempre, wala namang kinalaman yun. Pag namatay si PBB, 100 million na yun di ba? Example lang wala akong pinangalanan. Halimbawa, yung kanyang bodyguard, kunwari, inambush sila, may nag-rack-rack doon, tak-tak-tak-tak, tapos yung bodyguard, pasimpleng baril sa gilid kay PBBM, di ba? Kunwari, nirak-rakan sila, Mr. President, dapa! Tapos di mo alam, yung bodyguard mo pala, pak, pak, pak! 3 tira, tak, tak, tak! Nasa loob kayo, halimbawa, nasa loob kayo ng kotse. Inambush kayo. Kunwari, yung mga nang babaril sa labas, tak, 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 para may makita lang na may nang ambush. Tapos ending, yung pumatay pala sa'yo, yung bodyguard mo lang sa loob. Parang Ninoy Aquino ba? Kunwari, may bumaril doon sa tarmac. Ending, ang bumaril nasa likod lang pala.
'Di ba? Oh, kita nyo mga kababayan? Kaya ngayon, no, lalong-lalo na nilabas ni Ramil Madriaga yan, dapat lang talaga mag-triple, quadro, sexagon, hexagon, na ingat talaga si Presidente Marcos. Actually, mga kababayan, noon pa yan lumalabas, pinapaliban lang, hindi pinapansin yan kasi ang alam ni Marcos, hindi kayang gawin yan, walang gagawa ganyan. Pero doon pa lang sa testimonya ni Sara na wag kang mag-alala, ma'am, may nakausap na ako na kapag ako pinatay, patayin niya si Lisa, si Martin at si Bongbong, si Martin at si Lisa Marcos. 'Di ba? No joke, no joke. 'Di ba? Kita niyo mga kababayan, doon pa lang 'Di ba? Oo, kawawa naman ang mabait na maayos na presidente. Dapat nga, 'di ba? Dapat talaga aksyonan na 'yan. Mga kababayan kasi nako, Ma'am Nits Favilla Zapanta, hindi maganda 'yan. Hindi pwede maging biro 'yan. Ako, mga kababayan, tapos sumigaw pa si Basti. Kailangan daw niya ulo ni Marcos. Para for what? Para daw matapos na. Hala, Diyos ko. Speaking of ulo ni Marcos, mga